ongoing nga ang press con ng ilan sa mga opisyal ng COMELEC, at ito'y parang recap for yung kanilang COC filing activity sa day 1, at sabi po ni Chairman Garcia sa kanyang recap, opening statement, ayan, mukhang patapos na nakikita ko ang mga video sa harapan ko at sa likod ko na tapos na yung press ko na ito kung saan i-recap nga nila yung unang araw. At ang sabi ni Chairman Garcia, so far as per their monitoring, hindi lang dito sa conduct of the COC filing at sa Manila Hotel, Ted City, ay no untoward incidents. So far so good, sabi niya. Wala daw kaguluhang naranasan, hindi lang dito, pati doon sa mga satellite offices ng COMELEC, lalo sa lokal. At ang nakakuha rin sila ng update sa Batanes, at sinabi doon na sa Batanes nga daw ay imbis na madelay yung pag-file ng COC dahil nga nagkaroon ng masamang panahon, ay pinagsabay na lamang yung pagpapatuloy ng registration. At the same time, tumanggap na rin sila ng COC ng mga tatakbo for 2025 elections. Ang sabi ni Chairman Garcia at ng ilang pa mga opisyal ng COMELEC sa press ko na ito, matagumpay ang day 1, napanatili ang katiwasayan, at nagpasalamat sa PNP at saka sa Bureau of Fire Protection at syempre sa staff po ng COMELEC Law Department. Alam ni Masayan, yung humahawak ng pagtanggap ng mga COC na yan. Matagumpay, matahimik, sabi nila sa day 1, pero tinanong ako na lahat ng anchors na tinayuan ko na ng mga programa ngayon, Chiki, Mase, and Manny, kung ano yung sitwasyon dun sa day 1. Ang sabi ko, ang word na pwedeng gamitin, matumal. Matumal? Bakit gaano karami pa lang ba yung nagpa-file? Ba't matumal? Wala pang sinasabi si Feng Shui. Wala pa yung total, Mase. We're waiting for that. Ibibigay daw sa atin ng COMELEC or sa media ng COMELEC maya-maya. Matumal kasi, example ko na lang, ang start ng duty ko rito ay tanghali. Parang siguro wala pang 10 yung pumanik sa stage sa likod ko para magbigay nung 3-minute speech, 7 minutes Q&A with the media, photo opportunity, at saka yung pagpirma dun sa Panata Wall. Wala pang 10 yun. Yung karamihan pa doon ay party list groups, imbis na yung tinatawag ng mga senatorial balls. So, ganun siya katumal. May time na 2 o'clock, parang nagkaroon ulit ng pumanik niya sa stage yan, mga 3:30 na. Oh. So maliban kay Senator Tol, Francis Tolentino, meron bang ibang big names na pumalik sa stage? Well, yung favorite ni Chiki na si Daniel Magtira, ayun! nakita natin dito. Okay. Tapos syempre, mga known personalities lang, yung senatorial balls, talagang matumal pa. I think they have yung mga schedule nila ay talagang towards the weekend yung gagawin ng ilan sa mga kandidato na yan. Pero nakita natin sa party list, marami nagpunta today, Tito Manny. Buhay party list, if ever, ay makakaroon ng comeback via Lito Atienza. Nandito kanina. Sa Bayan Muna, represented by Nery Colmenares, ay nandito na rin kanina. At ang co-op NATCO, napunta na rin dito kanina. Tapos, maraming mga gusto maging senador na hindi man ganun kapopular. Medyo kakaiba yung kanilang mga gustong suportahan na kausa. Kasi katulad ditong si Norman Marquez, animal welfare ang gusto niya na mga batas na gawin. Okay? Tapos, meron tayong mga TikTokers at vlogger. Si Mark Gamboa, vlogger siya with millions of followers daw, according to him. Pero sabi naman ng mga nakausap namin dito ibang media, mukhang may following nga ito. Siya naman, if ever mananalo daw siya, gusto daw niya na gumawa ng mga batas tungkol sa online business, yung internet interaction ay maging mas maayos, mga ganyan ng kanyang advocacy. At ito medyo sikat na TikTokerist ito,
dahil politika yung kanyang topic lagi, si Eric San Fernando. Pero hindi siya tatakbong senador. Maanghang magsalita ito sa social media, no? Parang ano siya talaga, no? TikTokers na tumatalakay sa mga current events. Party list yung kanya kamanggagawa para po naman doon sa ating mga manggagawa nga yung sektor na iyon. So, matumal, hindi dahil sa hindi mga sikat na nandito kanina, matumal hindi lang dahil yung mga up and coming pa lang yung mga dumalo rito kanina. Matumal kasi yung spacing doon sa pagpa-file ay medyo mabagal at kakaunti. At least for day one. Inamin naman yan ng COMELEC officials doon sa press con ngayon. Malamang hindi pasok pa sa feng shui ng mga gustong tumakbo. Pero Jovi, hindi ko alam kung dinig dyan sa loob yung mga activities outside. Meron ba kayong nakikita no? Kasi di ba alam mo na yung mga traditional natin na parang pista. Dinig ba yun dyan? O kaya yung mga kakaibang costume to get the attention? Okay, I think pwede mag-report yan mamaya. Luckily, I see Mary Mon. Pero sa nadaanan ko, nung naglibot ako before ako pumasok dito while waiting for my shift after Angela. Yan, may mga ganyan. Meron pa rin gumawa niyan. Kasi nga, discouraged lang naman yan. Hindi naman sinabing bawal gawin. So ano sila, grupo-grupo ng mga hindi naman uniforme tawag doon, pero parang sa group, pareho sila ng kasuotan at mga kulay. Nakita ko yung buhay party list ay kanina, ganun din. Pero sabi nga nila, pwede naman, discourage lang, pero pwede naman, pero hanggang doon lang sila sa periphery. Ibang usapan sa loob. Dito kasi 3 to 4 lang ang allowed na pwedeng dalhin ng isang magpa-file ng COC. At yung mismo ang pa-file ng COC or yung group leader for party list, pwede pumanik doon sa stage at ma-interview ng media. So sa labas, merong festive mode kahit papan. Joby, may napansin lang ako dahil sa social media natin, TikTok, Instagram, parang dumadami yung mga ordinaryong Pilipino na gusto tumakbo bilang senador at congressman. Hindi ba senyales yan, Tito Manny, ng frustration? Baka siguro akala nila dahil marami silang followers, milyon, pwede na silang influencers kasi, Oo. no? Oo, so Yes. yan ang bagong kalaban ng ating mga political dynasty. Pero given yung Correct. mga influencers na nakita mo, Jovi, and then yung mga nag-file ng mga candidacy nila, wala namang nag-stand out o notable na mga speeches so far, all parang run-of-the-mill lang? Hindi kasi unang-una limited 3 minutes so kahit gusto nilang medyo maging super dramatic sa kanilang mga speech parang kulang ang oras sila Chiki to do that pero naman yun na napagalingan na lang kung paano ang pagkakasya sa 3 minutes Yes. yung gusto mong ang team kasi pagpapanik ka diyan diretsong kailangan sabihin mo kung sino ka at kung ano yung atikain mo kung bakit mo gusto tumakbo. So wala pa doon yung mga super detailed platform at saka yung mga gusto nilang specific na mga batas. Hindi pa ganoon yung discussion dahil masyadong maikli yung oras.